Hello, hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August Wheel of Your Fortune reading. Babasahin po natin ang inyong wealth, sarili, pamilya, well-being, career, love life, at friendships. Okay? So stay tuned po kayo dyan para lahat-lahat basahin natin. But first, ihanda mo na Scorpio ang isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one big question, hawakan niyo po yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for your fortune. This is yourself. The Four of Swords. Nice. In the area of your wealth, wow, beautiful. In the area of your family, in what you will receive, in your well being, in your love life, in your career, in your friendships, and in your future. Bago ko po to basahin, reminder lang, please do not skip your ads. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading, so tulungan niyo po ako, huwag kayong mag-i-skip ng ads. Okay? At the bottom, meron kang the Queen of Cups. Panahon na for you, Scorpio, na hanapin this time ang kaligayahan mo. Narinig ko yung term na hindi daw masama na i-prioritize mo yung sarili mo, sariling kaligayahan, sariling pangarap, sariling career, sariling buhay, no? Kumbaga hindi ka na magdedepende pa sa opinion ng iba. Pag gusto mo, gusto mo. Pag pangarap mo, pangarap mo. Pag iyo, iyo. Okay? So this is the right time for you to really kunin, ipanalo, gawin yung magpapaligaya sa'yo. Doon papasok ang tunay na swerte. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the Four of Swords. This time, especially this month, Scorpio, parang kailangan mo ng pahinga. Kulang ka nun. No? Pahinga sa lahat ng problema, pahinga mula sa trabaho, pahinga sa love life, or pahinga sa life in general. Nakita ko dito na this month, pwede kang magbakasyon. Yung mga weekend, kung talagang hindi kaya, no? Dahil talagang masipag ka sa work. Yung mga weekends mo, kunin mo yan ha. Yung mga time for yourself, kunin mo yan. Yung mga day off, kunin mo yan. Kapag nakauwi ka na sa bahay, wag nang tumanggap pa ng tawag na related sa work para meron kang time for yourself. Wag mo din daw ide-deprive ang sarili mo ng kaligayahan. Kung saan ka makakaranas ng payapa, relaxation, ibigay mo sa sarili mo. Utang mo yan sa sarili mo. Tingnan mo dito, in your well-being, sa iyong kalusugan, marami kang pinapasan, pagod ka na. Kaya kailangan talaga ngayon ng pahinga. Hanapan mo ng oras yan. Kailangan mo yan para makaabante ka sa mga bagay na gusto mong ipanalo. Okay? Narinig ko rin dito na meron kang hinihiling na matutupad. Parang you are praying to God na, God, please, ibigay mo sa akin to, ibigay mo sa akin yon. Huwag kang mag-alala, there will be answer to that. So asahan mo this month yung pagtupad sa isang bagay na ipinagpa sa Diyos mo. Okay? So Scorpio, ano ba yung mga pansarili mong pangarap? Yung gustong-gusto mong matupad for yourself. I-comment mo nga sa baba and i-manifest natin, it will come to you. Four of Swords, the Queen of Cups. Yes, panahon to para, I don't know why, para makabawi daw yung puso mo after what happened. Ramdam ko dito na parang meron kang sinuko, meron kang binitawan, meron kang nilet go, at panahon to para maghilom yung puso mo, makabawi, makabangon. Kaya ramdam ko dito yung paglayo mo muna or bakasyon or leave, baka mag-file ka ng leave or bibitaw ka muna panandalian sa mga bagay na ginagawa para makapagmuni-muni or makabawi ng lakas, parang ganon. At the background, Chariot card. Ngayon, parang kapag ginawa mo daw yung pag-let go, pagbitaw, pagpahinga, at prioritize mo yung kaligayahan mo, yung sarili mo, doon ka daw talaga tunay na lalarga at aabante. No?
So kapag pinipilit daw kasi natin yung isang bagay, lalo tayong nabibigatan, nahihirapan. Pero kapag bumitaw tayo, nag-relax tayo, inintindi natin yung ating sariling kaligayahan, doon ka talaga tunay na makakahanap ng matinong pag-andar. Okay? So isa-isip mo yan ngayon. In the area of your wealth, kayamanan, meron kang the Nine of Pentacles. Panahon to para i-enjoy yung mga bagay na pinag-ipunan mo, pinagtrabahuhan mo, pinagpuyatan mo. Kung very very long time na ikaw ay breadwinner or main sole provider ng pamilya, nasanay ka na nabigay ka ng bigay, di ba? Pero panahon daw to para magtira sa iyong sarili. Kailangan ikaw ang unang nakikinabang sa pinaghihirapan mo. So, enjoy what you have. Okay? At huwag mo daw laging isipin na kapos. Huwag mo laging isipin na wala ko nito, wala ko niyan. Kailangan lagi mo maramdaman na meron ako pag kailangan ko, meron ako nadudukot. Kapag gusto kong bumili nito, meron akong panggastos. Always believe and feel that you have enough money to support yourself. Panahon din daw to for your Scorpio na maging financially independent, no? Kailangan meron ka sariling ipon, meron ka sariling pera na hindi ka na aasa pa sa iba. Okay? Hindi ka nahihingi pa ng pera kay partner o sa mga anak o sa magulang. Meron kang pansarili. Kaya kung balak mo magtayo ng negosyo na gustong-gusto mo na or meron kang sideline na gustong itayo, ito yung magiging daan mo para magkaroon ka ng sarili mong pera. Okay? Nine of Pentacles, the Knight of Wands. Yes. Panahon talaga to para maging go-getter, maging masigasig ka. Kung balak itayo yon, itayo. No? Kailangan meron kang motivation and passion and fighting spirit na ilaban yung pansariling kaperahan. Halimbawa, ngayon naisip mo, ay, gusto ko nang mag-YouTube. Ipaglaban mo yun kasi kikita ka doon. Parang ganon. Maging masigasig ka, maging palaban ka to make it happen. O halimbawa, balak mo na magtayo ng ukay-ukay. Alam mo na malakas sa area nyo yung ukay-ukay, so why not sali ako doon? So yung lakas ng loob, tibay ng loob, meron akong emergency alert sa phone ko. Merong orange rainfall warning. Wait lang. So sa mga inuulan po sa inyong lugar, ingat-ingat kayo ha. Sa mga binabaha, sa mga binabagyo or may epekto ng habagat, kayo po yung mag-ingat, stay safe, stay dry. Okay? So, in your reading for today, balik tayo. Kung ano yung nagpa-excite sa'yo na bagay na alam mong may potential na magpayaman sa'yo or magpayabong sa'yo, laksan mong loob mo, itulay mo siya. Okay? At the bottom, the Nine of Wands. Huwag kang sumuko sa buhay. Meron ka pang isang chance para magwagi, isang chance para maka-asenso or makabangon. Kaya kapag alam mong kaya mo, ipaglaban, huwag sumuko, igora mo. Okay? So, mga Scorpio, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipanalo ngayon? No? Meron ka bang mga bagay na gusto mong marinig yung good news na parang approve, iyong-iyo, natanggap ka, i-comment mo nga, i-manifest natin, baka mangyari na yan sa'yo this August. Okay? In the area of your family, meron kang the Knight of Wands. Asahan, itong buwan na ito, may magandang balitang dadapo sa pamilya. Halimbawa, bayad na yung bahay. O kaya na-approve ang loan. Or yung kapatid mo nagkaroon ng scholarship. Or yung nanay mo ay nakakuha na ng pensyon sa SSS, approved na, okay na, planchado na. Kung ano man tong good news na ito na dadapo sa pamilya ninyo this month, magagamit nyo ito para sa isang malaking endeavor na matagal nyo nang gustong magawa or makuha. Halimbawa, yung loan na dumating, na good news tumawag, magagamit nyo pala yung loan na yun para sa bagong negosyo or pampagawa ng bahay, no? Congratulations! Kung ano man tong magandang bagay na to, sabi, ingatan daw ha at gamitin ng tama para lumago, lumaki para sa pamilya. Knight of Wands, the Empress card. Yes, really. Meron sa inyo, okay, kailangan klaro ko tong sabihin. Meron sa inyo nag-manifest ng baby, no? Na sana magka-baby na kami,
sana mabuntis na ako or sana mabuntis na yung partner ko. Ito yung good news sa darating. May pregnancy. No, congratulations. Para naman sa iba, nakita ko talaga na kung ano man tong nililikha ninyo, pinagusumikapan ninyo, binubuo ninyo, nakakarinig ka ng good news na okay na, successful na, approved na. Congrats, congrats, congrats. At the bottom, the Eight of Wands. Yes, mabilis to. Bibiglain kayo nito, no? Dire-diretsong pag-andar, may acceleration, nasa tamang direksyon kayo. So congratulations. Kaya focus, focus, focus. It will be good para sa pamilya. In the area of what you will receive, you have the King of Wands. Tapang. No? You will receive yung kabuuan ng plano na parang, uy, ito na yung plano ko, sigurado na ako, idediretso ko na. Ngayong buwan na to, makakaramdam ka ng kakaibang willpower. Yan. Kakaibang willpower to make things happen. Example, this month, bigla-bigla nakapag-decide ka na na mag-a-apply na ako pa Korea. Kahit na nitong mga nakaraang buwan, wala ka pang naiisip, pero ngayon bigla-bigla na parang gusto ko nang gawin to. Itatayo ko na yung tindahan namin. Meron kang kakaibang lakas na gusto mo nang gawin, gusto mo nang itaguyod, gusto mo nang ituloy. Yung biglang tapang niyan, yan yung indikasyon na parang this time around magagawa mo na. Kaya stick to your guns, stick to your instinct, stick to yourself na kaya ko to, ipopush ko to, kahit pa maraming tao sa paligid ang hindi sumasang-ayon or maraming nega, maraming bashers, keber, keber, deadma, at gagawin mo talaga siya. No? King of Wands, clarify natin. You have, narinig ko dito, mahal mo kaya gagawin mo. No? Parang ganon. Naramdaman mo sa puso mo na this is what I want, this is what I need, itutuloy ko yan. King of Wands, the Ace of Swords. Yes, malinaw sa'yo na gusto mo na tong ipanalo ngayon. Wala na magpapabago pa ng isip mo. Ramdam ko yan. So if you want na itong planong to buong buo na at ready ka ng lumaban, charge forward and win this until the end. At the bottom, the Seven of Swords. Ramdam ko talaga na maaring walang sumuporta sa'yo sa bagay na ito. Baka sinasabihan ka ng friends mo, ng family mo na wag na, hindi mo kaya yan or hindi mo magagawa yan. Pero ikaw nandun ka sa energy ng kaya ko Parang kahit anong sabihin nila, walang makakumbinse sa'yo na wag no? So, ready ka talagang ipaglaban to at ipanalo. So, ang gagawin mo ngayon, Scorpio, patunayan mo. Patunayan mo sa kanila na mali sila, na ikaw talaga yung may tamang solusyon. Or mali sila ng akala na kayang-kaya mo talagang gawin ito. So, ito yung trabaho mo ngayon. Patunayan na magagawa mo yung plano hanggang sa maipanalo siya. Okay? In the area of what your well-being will be, you have the Ten of Wands. Uy, marami kang pinapasan. Pagod ka na. Ramdam ko dito overworked, burnout ka na, kulang ka sa tulog, kulang sa pahinga. Alam ko marami kang responsibilidad, pero karamihan sa mga hawak-hawak mo ay hindi mo na dapat pasanin pa. Ipasa mo na yan sa karapat-dapat na tao para makagaan sa'yo. Ramdam ko rin dito yung bigat ng pinapasan mo, kaya please, let it go kung alam mong hindi mahalaga sa'yo. Ipasa sa karapat-dapat. Example, sa family, lahat na lang ng bills ikaw sumasagot. Yung mga kapatid mo naman may trabaho na. Ipasa yung iba sa kanila para makagaan sa'yo. Para makatulog ka na ng matiwasay, makahinga ka na maluwag, at yung katawan mo ay hindi na mabugbog ng ganyan. Okay? Kakatrabaho, kakagalaw. Sabi rin dito, yung mental health mo nagka-suffer sa sobrang overworking. Okay? Kailangan mo talaga ng pahinga. Kailangan mo talaga ng makapag-recharge, makalayo panandalian para makabawi ang kalusugan at ang mental health. I-prioritize mo ang sarili mo. Okay? Ten of Wands, clarify natin. You have the Knight of Swords. Ubos na ubos ng enerhiya mo. Yung battery ng katawan mo, yung battery ng puso mo, ng fighting spirit mo, nauupos. Upos na upos. Sabi dito, minsan kasi nagmamadali ka,
Gusto mo agad tapusin, gusto mo agad mangyari na, kaya nangyayari nag-over energy ka eh. Binibigay mo agad lahat-lahat kaya parang upos na upos na upos ka. Panahon to for you to slow down and ibaba talaga yung mga dalahin para makagaan sa'yo. At the bottom, the Hermit card. Naliligaw ka na in the process na parang ang bigat-bigat na pagod na ako, walang tumutulong sa akin, kaya ko pa ba? To the point na hindi mo na alam yung purpose ng ginagawa mo. Walang gana, wala ka ng pag-asa, wala ka ng lakas eh. Kaya importante yung sarili. Ipahinga ang sarili. Mag-isolate ka muna, magbakasyon, kahit sa kwarto lang kung ayaw mong gumastos, no? Para makuha mo pabalik yung battery mo, mapuno ulit yung battery ng lakas mo at makalaban ka ulit. Hindi ka makakagalaw kung wala ka ng energy, wala ka pang pag-asa, naliligaw ka pa. So, kitang-kita ko talaga dito, bakasyon muna. Bakasyon, bitaw muna para manumbalik yung lakas mo. Okay? In the area of your love life, meron kang the Eight of Cups. Narinig ko dito na meron ka ng iiwanan na partner or lover because you realize the truth. Either nanloko siya or hindi siya para sa'yo or wala siyang pangarap sa buhay niya at parang na-feel mo na hindi na ako kontento dito, hindi na ako masaya, I'm gonna walk away. Ipa-prioritize mo yung puso mo, yung kaligayahan mo. Bibitaw ka na ayaw mo na magpakamartir and you want to find your own happiness somewhere else. Either magpapayaman ka muna ng sarili mo or magkatrabaho ka muna, career muna over love life, no? So congrats, isa itong paglaya. For others naman dyan sa ibang single, parang ayaw mo mag-settle for less. Kung siya lang din naman namang liligaw sa akin tapos wala naman siyang maipapangako and then wala naman siyang matinong trabaho, parang ayoko mag-settle sa kanya. Ayokong makontento lang sa kanya. Parang ganyan. Sabi mo okay ng single ako kesa naman mahirapan or masaktan or malugmok. Parang ganon. Okay? Clarify natin. Eight of Cups. The Eight of Cups, yes. Talagang sabi mo, I have the power to live. I have the power to bumitaw sa taong ito, sa love life na ito, sa ugnayan na ito, dahil hindi na ako maligaya, hindi na ako masaya. Ngayon, kitang-kita ko dito yung independence mo. Wala kang pakialam kahit solo ka lang, kahit maging single mother ka o single parent ka, basta kaya ko mag-isa, kesa naman magtiis sa isang pangit at toxic na relasyon. At the bottom, the Six of Swords, talagang you are going somewhere else. Pupunta ka sa mas tahimik na buhay, kontentong buhay, payapang buhay. At kung yung payapang buhay na yon ay mag-isa lang ako, walang partner, okay lang. Importante, hindi na ako magtitiis sa mali. Hindi na ako malulungkot sa mali. At hindi ko na i-give up yung sarili kong kaligayahan para sa kanya. Now you're very independent. I'm saluting you. Believe ako sa'yo and I'm proud of you. So, go on. Fight for yourself and payabungin mo ulit ang buhay mo kahit wala siya. Okay? In the area of your career, you have the Two of Wands. Meron ka talagang pagsugal ngayon. Ready ka ng either lumipad ng ibang bansa, lumipat ng ibang lugar, at magkaroon ng paglaya mula sa isang comfort zone na alam mong binuro ka lang or parang feeling mo kinulong ka lang doon. Panahon na for you to try something new na magpapaganda ng buhay. Kitang-kita mo na yung pwede mong abutin. Panahon to para itama yung plano, i-double check yan para makita kung realistic, kung practical ba, para kapag tumulay ka na, wala ka maging aberya. Panahon talaga to for you, Scorpio, to expand, no? Mag-grow sa buhay na matagal nang pinagkait sa'yo. Okay? Two of Wands, the Seven of Wands. Yes, ipaglaban mo yan, panindigan mo yan, ha? Kapag nakapagplano ka na at ready ka nang talagang tumulay, kapitan, be committed, panindigan, okay? Hindi pwedeng sa kalagitnaan bigla kang bibitaw, uuwi ka na. No. Kapag ginawa, itulay, itaguyod, you will win this. At the bottom, Ace of Wands. Be confident, no? Kapag naisip mo yung planong yan, realize mo, ay, gusto ko yun, ito na yung plano namin, tutulay na ako pa Canada. Nako, ipanindigan, ipaunawa sa pamilya, ipaintindi na, uy, dito tayo lalago, gaganda buhay natin dito. So push for that. Example lang yun. O halimbawa sa career mo, balak mo na lumipat ng kumpanya dahil doon mas malaki ang sweldo, may benefits,
maaliwan ng schedule, ipaglaban mo, no? Suungin mo, ipanalo mo. Okay? In the area of your friendship, meron kang the Empress card. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon to for you to feel good, be good, enjoy. No? Kasi kapag feel good ka, mas lumalago yung mga bagay sa paligid mo na inaalagaan mo. Okay, if you want to go out and party and enjoy your time with friends and family, go. Kasi alam ko, mas productive ka kapag masaya ka. Mas productive ka kapag nag enjoy ka sa buhay. Kaya kung ang mga kaibigan mo ang makatulong sa'yo, go for it. Kaya pag araw-araw na babalik ka sa work mo, mas masigasig ka, mas um, energetic ka dahil you have the support of your friends and family. Okay? Empress card, clarify natin. You have the Three of Cups. Yes, mag-enjoy daw kayo. Pag meron nagyaya na halimbawa, uy, Scorpio, kain tayo sa labas, gimmick tayo, Scorpio, tara, videoke sa bahay, o tara, bakasyon tayo sa amin for 2 days, mga ganyan. Enjoy the company of your friends para makalibang-libang naman at makagaan-gaan sa mga pasanin. At the bottom, the Two of Wands. Maging spontaneous, kung mawala ka sa yung lungga. Okay? Kung merong plano o mga kaibigan para magbakasyon or pumunta sa fiesta or kumain sa labas, ituloy yung plano. At makikita mo na mag-e-enjoy ka doon, hindi ka magsisisi. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita na fortune cards. You have December o mga Scorpio. Meron ba kayong special occasion kapag Desyembre? Halimbawa, birthday mo, birthday ng kapatid, ng anak, ng pamangkin, o ng apo, o ng family member, o kaya anniversary. If yes, ibig sabihin meron po kayong, para po sa inyo ang reading na ito. Kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng Desyembre. You also have broom, new home, new attitude. Congrats sa mga bagong pupuntahan, mga bagong pagkakaabalahan. Makaramdam ka na bagong pamilya yon or bagong mamahalin mo na lugar. You also have scales, keep your life in balance. Sabi ko nga, if you work hard, play hard. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa bigat at hirap ng ginagawa mo. Balansehin ang buhay. You also have quill, get back to the basics. Simplehan mo lang daw. Kung ano yung ginagawa mo, huwag mong papahirapan ang sarili mo. Maging simple, payak, kung ano yung pinakamadaling paraan yun ang gawin mo. Okay? Ang outcome ni Scorpio for August Wheel of Your Fortune, the Six of Wands. Wow! Really, really. The victory is yours. Kung ano man tong bagong gagawin mo, pagkakaabalahan mo, papaldo ka dyan. Kitang-kita ko dito na you are the chosen one. Kahit maraming kasabayan, maraming tao sa paligid, maraming magaling din katulad mo, pero ikaw ang pinagpala, sa'yo ibibigay. Kaya anong dapat gawin? Eyes on the prize, eyes on the target. Kapag binigay sa'yo yan, pag sumikapan mo, enjoy mo, seryosohin mo, give your best. Dahil sigurado ang tagumpay sa bagay na yan. Congratulations. Clarify natin. The Six of Wands, meron kang the Six of Cups. Wow, 6-6. Huwag mong katakutan. Yan po yung angel number of reflection. Magbalik tanaw ka kung gaano na ba kalayo ang narating mo, ano yung mga dapat mong i-improve, ano yung dapat baguhin, ano yung dapat itaboy para maging malinis, clear yung dadaanan mo. End card, ang nasa bottom, transformation ito. Kapag naipanalo mo tong isang bagong bagay na ito, makakalaya ka na sa lumang sistema, makakalaya ka na sa lumang buhay mo. Kaya gawin mo to ng tama. Ito ang magpapabago ng direksyon ng life mo. Kaya do good, be good, and fight. Triumph over obstacle ito. Kung ano man yung kinakaharap mong problema, panalo ka dyan, makalagpas ka dyan, bagong buhay na. Congratulations. Okay? So Scorpio, let's go sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Think of your one question. Inhale. And exhale the answer to your question. You have Three of Cups, the Ten of Cups, and the Five of Cups. At the bottom, meron kang the Six of Cups. Alam mo, sabi dito, panahon na for you na mag-move on sa mga maling bagay. Huwag ka na mag-dwell sa mali, huwag ka na mag-dwell sa painful. Panahon na to for you to really gain the gift from the universe. Merong bagong darating.
Kung ano man yung bagong yan, matagal ka na nakatingin dyan. Matagal ka na nagmuni-muni dyan na parang gusto ko yun, pero hindi ako makaalis dito. Kapag nakaalis ka na sa isang bagay na mali, bumitaw ka sa kadena or tali nun, at pinasok mo tong bagong bagay na to, dito ka talaga tunay na aasenso. There will be happy, happy time for you and your family once natanggapin mo tong bagong bagay na ito. You will celebrate soon. Meron ako nakitang announcement or pag-ani, isang magandang harvest dahil you made a good decision about something new. Dito ka tunay na liligaya, sasaya, kaya i-accept mo na yan. Ramdam ko dito na parang ayaw mo pang itry, ayaw mo pang pasukin, ayaw mo pang gawin. Marami kang inaalala from the past, marami kang trauma or nangyari sa'yo dati, kaya takot na takot kang tanggapin ito. Pero once na nilaksan mo ang loob mo, sayo mo, God, kung talagang ito yung gift mo sa akin, I will receive this, I will have this. Para sa pamilya ko to, para sa kasaganahan namin, you will have a good time with this. Ramdam ko yung selebrasyon, party, kaligayahan dito. Kaya, papasukin sa buhay. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Maganda to, no? Hindi to madali, pero kayang-kaya mo siyang gawin. Buksan mo lang sarili mo sa kanya, it will be good sa'yo. Okay? Sa Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August Wheel of Your Fortune. Sa po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Sumain nyo ang swerte ngayon. Thank you, thank you, thank you. Mga mahal kong Scorpio for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.